Good morning! For today's video ay gagawa na naman tayo ulit ng puto bigas. This time po, tatlong ingredients lang ang gagamitin natin. So, i-blend muna natin yung binabad ko overnight na 2 cups ng bigas. Ito po ay yung ordinaryong bigas lang na pangsaing. Drainain ko po yung tubig niya ng husto, tapos ilagay natin dito sa blender. Isasabay na po natin dyan yung 1 cup ng ibap na gatas. So, linagay ko lang muna yung bigas. Make sure po na drain para hindi po siya mag-over sa tubig. So, drain po yung bigas dapat. Kasi pag mag-over siya sa tubig ay hindi aalsa ang puto natin. Hindi magka-crack sa ibabaw. So, ayan. Parang hindi nyo naman masyadong makita sa video pero naglagay po ako dyan ng 1 cup ng ibap milk. Di po ako maglalagay ng tubig, yung gatas lang po talaga. Then maglagay po ako dyan ng 2 tablespoon ng baking powder saka 3/4 cup ng white sugar. So, nandyan na siya lahat. So, ang ingredients natin ay 3 lang. Yung bigas na 2 cups, yung 2 tablespoon ng baking powder, saka 1 cup na gatas. Saka, asukal pa pala, sugar. So, nagbe-blend na siya. I-blend ko po siya ng mga 8 minutes para talagang siya, as in pinong-pino siya. At wala tayong buo-buong bigas. So, ang blender po na gamit ko ay yung medyo high-powered naman na blender. Yung hindi yung binili lang natin na sobrang mumurahin na blender kasi di niya kaya yung bigas. So, ngayon maglagay tayo dito sa mga hulmahan. Yan po yung hulmahan ko ng torta. Nilagyan ko lang siya ng dahon ng saging na inano ko yan sa apoy para tumibay. Ano bang tawag niyan sa Tagalog? Kasi sa Bicol, nirangrang. Ewan ko lang kung anong Tagalog niyan. Basta yung papadaanin mo sa apoy, yung dahon ng saging. So, ito po yung ating itong puto ay yung 2 cups. Sakto lang talaga dyan sa 6 na hulmahan natin. So, 6 na hulmahan lang yan. Yung gamit natin. Kung magtatanong kayo kung anong size nitong hulmahan na to ay hindi ko alam kung anong size yan. Pero medyo malaki siya. Kasi imaginein mo yung 2 cups natin ng rice ay 6 lang na puto ang magagawa natin. So ito pong puto bigas, hindi siya katulad ng puto na all-purpose flour na mabilis ang pagluto. So ito po, after 30 minutes po na pagluto ko, ayan po yung naging resulta. Grabe po talaga, as in, yung top niya talagang nag-crack talaga yung ibabaw. Ang ganda-ganda, ako po mismo na-amaze ako sa naging outcome ng puto bigas na ginawa ko ngayon. So, depende talaga siya sa ginamit nating bigas. So, ito po napakaganda, as in, ganyan siya.